posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Jesus Wine. John 14:12, Juan 14:12. If you have faith in me, you will do the same things that I am doing. You will do even greater things now that I'm going back to the Father. Ang isang katunayan na may pananalig sa kay Jesus ay gawin ang gawain ni Jesus. Dagdagan pa nga, sapagkat sabi niya, I will be going to the Father, I'm going to intercede for you and empower you to do more. John 15:5, I am the vine, says Jesus, and you are the branches. If you stay joined to me, and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit. Isang tunay na anak ng Diyos kay Jesus ay mabunga. The Jesus wine, ang kahang-ahangang kagilagilalas na alak ni Jesus. Salamat Panginoon dahil kami mahal nyo. At ito ay naging napakalinaw sa pamamagitan ng pag-ibig nyo sa amin through your Son, Jesus. Thank you for that love, for that unconditional love that sets us free, that gives us colorful, beautiful, enjoyable lives. Sa sandaling ito, kayo po, Panginoon, ang mangusap, mangaral, at lalo pa naming maunawaan at maipamuhay yung uri ng buhay na gusto mong aming tamasahin. Be our speaker, be our teacher, Father. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. The Jesus wine. Paulit-ulit nang pinag-aaralan natin ang napakagandang kwentong ito at hilingin natin sa Panginoon na bigyan pa tayo ng mga bago at sariwang pananaw tungkol dito. John 2:1-2, Mary, the mother of Jesus, was at a wedding feast in the village of Cana in Galilee. Jesus and his disciples had also been invited and were there. So ang unang-una nating matututunan, di ba sabi ng Panginoon, kung nananalig kayo sa akin, gagawin nyo rin ang mga ginawa ko, dadagdagan nyo pa, do a Jesus. Attend weddings or equivalents. Sa buhay ng mga tao nung panahon na yan ni Jesus, napakaraming paghihirap, pagdurusa, gutom, napakaraming pasanin ng tao, konting-konti lang ang maginhawa sa buhay. Napakarami yung kapos, kulang, alipin ng hard labor at konting-konti lang ang income, isa na sa mga pinakamasayang bahagi ng kanilang napakahirap na buhay ay yung magkaroon ng kasalan. Kasi may pagkain, may alak, may sayawan, may tugtugan, may kasiyahan, isang malaking bakasyon kahit ilang oras lamang mula sa kanilang mahirap na buhay. And Jesus attended this wedding. So we attend weddings or their equivalents. Ano ba yung mga okasyon ng buhay ng mga tao sa ating paligid na ipinagdiriwang nila, ipinagsasaya nila, tayo'y makikisaya. Lend your presence to people's events. Kung minsan, ayaw mong pumunta, lalo dito sa atin, matraffic, mahirap pumunta, magre-regalo pa ako, magbibihis pa ako, maabala ako, maglalaba pa ako, marami pa akong gagawin. Pero si Jesus, ay maraming gawain. Pero hindi niya binaliwala ang isang simpleng okasyon ng kasalan, pumunta siya doon. May mga panahon, dumadalo tayo sa isang okasyon para tayo may mapala. Dahil gusto natin, beneficial kasi sa atin. Pero may mga panahon din na sila ang may mapapala sa atin, kaya tayo pumupunta. Tayo ang nagbibigay ng regalo ng ating time, ng ating effort, para magpasaya sa kapwa. Hindi lang tayo laging dumadalo para dahil sa ating sariling kasiyahan,
kuminsan para magbigay kasiyahan doon sa may okasyon. And Jesus exemplified that very loving act. Romans 12:15, when others are happy, be happy with them. And when they are sad, be sad. Isang katuruang napaka-Jesus yung makiramay sa dapat pakiramayan, makisaya sa dapat pakisayahan. In other words, makisangkot tayo sa buhay ng ating kapwa. So dumalo siya, pero dumalo din ang kanyang ina na si Maria at ang kanyang mga alagad. John 2:3-5. When the wine was all gone, Mary said to Jesus, "They don't have any more wine." Jesus replied, "Mother, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do." Mary then said to the servants, "Do whatever Jesus tells you to do." Nalaman ni Maria na wala ng wine. Ibig sabihin, uwian na. Tapos ang kasiyahan, tapos ang tugtugan, tapos ang sayawan, kasi wala ng wine. So, bigla na lang naputol ang kanilang pagsasaya, biglang balik sila sa kanilang buhay na mahirap, nakakapagod. At sabi ni Maria kay Jesus, wala nang alak, naubos. And strangely, sabi ni Jesus, "You must not tell me what to do." But nevertheless, hindi pinanghinaan ng loob si Maria. Sinabi niya sa mga katulong doon, kung ano man ay ipagawa sa inyo ni Jesus, gawin niyo. So mayroon siyang inaasahan na mangyayari dahil ibinulong niya, sinabi niya na wala ng alak. So kanina, let's do a Jesus. Now let's do a Mary. Be sensitive to people's needs. Then, help. Hindi siya basta nakikisaya lang doon. Yung presence ni Mary was a blessing because when she noticed that there was no more wine, which is an important element of the gathering, she went to Jesus and told him about it, asking for something to be done. So do a Mary, be sensitive to people's needs, broker between demand and supply. Alam niyo yung broker between demand and supply, between ang may kailangan at pwedeng makatulong, between a pangangailangan and an answer. That is a very wonderful, beautiful ministry for God's people. At dyan magagaling ang marami mga nanay natin. Kung kanya-kanya ng pamilya yung mga anak niya o kanya-kanyang hanap buhay, yung nanay, lagi niya ipinagdidilihensya doon sa mga anak niyang malaking kumita, yung mga mahinang kumita. Broker. Inilalapit niya yung may pangangailangan doon sa pwedeng makatugon sa pangangailangan na yon. And that's what Mary did. We too can do that, to broker between demand and supply. Alam mo, halimbawa ng isang pamangkin mo ay walang pang-enroll, yun naman isang kapatid mo, mayroong extra money na nilalapit-lapit mo, yung isang pamangkin natin, wala siyang pang-enroll. Ganun ang mga trabaho ng mga anak ng Diyos. Pinagdudugtong yung nangangailangan doon sa sagot sa pangangailangan na yon. Of course, without needing to abuse the one who is extending the help. So do a Mary, be sensitive, broker, and intercede. She interceded in behalf of the hosts, yung mga merong handa, but also in behalf of those who were enjoying the gathering, whose enjoyment would suddenly be cut. And do a Mary, believe in your prayer. In a manner of speaking, Mary prayed to Jesus, they have no more wine. There are words between the lines. Kaya ang sabi sa kanya ni Jesus, don't tell me what to do. Ibig sabihin, alam ni Jesus na may pinapagawa sa kanya. Nonetheless, Mary told the servants, do whatever Jesus tells you. She was expecting and praying that Jesus would do something to solve the situation. Mark 11:24 tells us, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So Mary asked, Mary believed that she would receive what she asked for. That's why she told the servants, do whatever Jesus tells you. And then act on your prayer before you see results. Act on your prayer before you see results. Ang prayer ni Mary, do something. And before even seeing a result, she already acted on it. Sinabi niya sa mga katulong, kung ano man ang instruction sa inyo, gawin nyo.
Hinanda na niya yung setting para mangyari yung kanyang hinihingi. Faith moves mountains. And a prayer of faith believes that the mountain already moved before it actually physically obeys. Sa pagpapatuloy ng kwento, John 2, 6-11. At the feast there were 6 stone jars, water jars, that were used by the people for washing themselves in the way that their religion said they must. Each jar held about 20 or 30 gallons. Ang dami nito. 6 jars times 20 gallons, di 120 gallons na yun. Kung 30, di 180 gallons ang laman ng mga jars. Nakataob lang doon dahil wala namang seremonya, walang ritual, hindi ginagamit. So these were empty jars, seemingly innocent, useless items at the moment, but would have starring roles in what Jesus would do. Verse 7, Jesus told the servants to fill them to the top with water. First, Mary tells the servants, do what Jesus tells you. Now, Jesus tells the servants, punuin nyo ng tubig yung mga jar na yan. So, again, another character, aside from the empty jars, the servants. Seemingly innocent bystanders, seemingly useless at the moment, but they would also have starring roles in what would happen. Mary told the servants, Jesus told the servants. Dalawa na ngayon ang nagsabi sa kanila. Then after the jars had been filled, he said, now take some water and give it to the man in charge of the feast. Merong taga-approve kung ano ipapakain, kung ano ipapainom, merong in charge, merong events manager, events director. At sabi ni Jesus, ayang may tubig na, dalhin nyo doon sa master of the event. The servants did as Jesus told them. So as you can see, the story moves forward because the servants had been very, very cooperative. Kung ano sabihin sa kanila, ginagawa nila. Kasi kung hindi sila sumunod, hindi tutuloy ang kwento. Mahalaga yung obedience. The servants did as Jesus told them, and the man in charge drank some of the water that had now turned into wine. He did not know where the wine had come from, but the servants did. Sinabi ni Jesus, dali nyo yan, patikimin nyo yung master of the program kung a-approve niyang isa-serve ang alak na yan. Hindi alam noong master of the event kung saan galing yung alak. Yung servants, alam nila kasi sila yung kumuha ng tubig sa balon. He called the bridegroom over and said, ikaw kakaiba ka. The best wine is always served first. Then after the guests have had plenty, the other wine is served. But you have kept the best until last. Naranasan nyo na ba na umattend kayo ng handaan na ang tagal-tagal magpakain? Especially, halimbawa, kasalan, ang tagal magpakain. Tapos may konting kung ano mang nakakain doon sa mesa. Halimbawa, butong pakuan, o mani, o mga balat-balat na kung ano-ano. Di ba? Ang sarap. Kasi gutom pa kayo Gutom pa kayo. Kaya appreciate yung kung ano yung nandun. Pero pag sunod-sunod na dumating yung pagkain, hindi mo na na-appreciate. Kaya sabi nitong program director, ikaw yung iba, yung pinakamasarap na wine, unang sinaserve. Kasi na-appreciate masyado. Kasi pa yung mga tao, sabik pa. Pero pagka sila nabubusog-busog na, yung mga second at third class wine na lang nilalabas, kasi hindi na masyado nakahalata ng mga tao yun dahil busog na sila. Pero ikaw kakaiba. Sa huli mo pa pala ilalabas yung superior. In other words, the wine produced by Jesus from this water was even more superior to the wine that was served originally. This was Jesus' first miracle. And he did it in the village of Cana in Galilee. There, Jesus showed his glory, and his disciples put their faith in him. Tumuloy ang handaan, tuloy ang kasiyahan, mamaya na uli ang pagdurusa, ang gutom at pagod, hinabaan ang okasyon. At sabi sa atin, ito ang unang himala ni Jesus. Kauna-unahan, ginawa sa isang maliit na baryo, sa isang maliit na kasalan, pero sa pamamagitan nito, ipinakita niyang Jesus ang kalwalhatian ng Diyos at ang kanyang mga alagad. Sa simula pa lang, magsisimula pa lang ang ministry niya nagtiwala na sa kanya, nanalig. So do as Jesus.
Listen to positive, helpful, reasonable intercessor or intercessors. Remember, ang ginagawa na natin dito, ina-analyze natin ang gawa ni Jesus para matularan natin. Kasi sabi niya, if you have faith in me, you will do the things that I do. So you listen to positive, helpful, reasonable intercessors. Pag may lumalapit sa atin na mga anak ng Diyos, na sinasabi, alam mo, may pangangailangan si ganon, baka pwede mo matulungan, makinig kayo. Lalo't kaya nyo talaga. Kahit ka maaabala ng konti, mababawasan yung salansa ng pera mo doon sa kahon, pero kung malaking bagay ang gagawin nun sa kapwa, do a Jesus. Pero siyempre may lalapit din sa atin ang mga baligtad naman. Naku, pinaghirapan mo yan. Sa'yo na lang yan. Huwag kang tumulong. Walang kwenta yung mga yan. May mga ganun din mga lalapit sa'yo. Pero ang sabi ni Mary sa kanya, they have no more wine. And Jesus made a miracle. The first, in fact, for such an event as that. Jesus listened to positive, helpful, reasonable intercession. So una nga sabi niya, you must have told me what to do. My time has not yet come. But Mary believed, mangyayari ito. Sabi niya, kung ano sabihin sa inyo, sundin niyo. And exactly, Jesus told them, fill the jars with water. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Mission statement yan ni Jesus. Ang mission niya, baligtarin ang ginagawa ng kalaban na ang tao ay ninanakawan, pinapatay, sinisira. Sabi niya, dumating ako para bigyan kayo ng buhay. Buhay na punong-puno. Buhay na masigla, masagana, masaya. Buhay na gusto ng Ama para sa inyo. Yun ang gusto ni Jesus. Kaya naman very consistent na nandun siya sa kasalan, iiksi na yung buhay ng party, pinahaba niya. Sukdang yun ang maging kauna-unahan niyang himala. Bakit hindi ang kauna-unahan niyang halimbawang himala ay nagkaroon ng libo-libong mga tao na nagsisi sa kanilang kasalanan at lumapit sa Diyos? Parang mas religious yun, mas cinematic, mas maganda ang dating dapat sa mga reliyoso. Bakit hindi pagpapalakad ng mga pilay at mga lumpo? Bakit hindi pagbibigay ng paningin sa mga bulag? Bakit wine? Di ba minamasama pa nga na maraming relihiyoso yung wine? Bakit wine? Parang napakababaw naman yan. Parang napaka-vain, napaka-worldly. Ang kauna-unahang himala ng anak ng Diyos ay hindi paglapit sa Panginoon ng mga kaluluwa ng napakaraming tao, kundi pagpapahaba ng isang party. Diyan natin nakikilala ang pag-ibig ng Ama through Jesus, na madalas hindi natin nakikilala kasi marami ang tingin natin sa Diyos, killjoy. Yung, ay tama na ang party, uwi na. Anong wine? Diba? Tubig na lang. Bakit maghahanda-handaan pa kayo? I-donate nyo na lang sa simbahan yan. Mga ganun ang alam natin. Nakaturoan, baligtad sa katotohanan ng Ama na ipinapakilala ni Jesus. Kaya maraming Kristiyano, kahit ang tagal-tagal na nilang sinasabing Kristiyano sila, they need to be reacquainted with the true Jesus and the true God. Kasi puro ang nalaman lang nila yung mga itinuro sa kanila ng relihiyon na madalas baligtad. Isang Diyos na killjoy, isang Diyos na ayaw ka mag-enjoy, isang Diyos na puro parusa ang alam, at Diyos na laging galit. But God sent Jesus because God was so unhappy with the way people perceived Him and with the way religions have been teaching about Him. So do a Jesus. Produce and contribute high-quality wine to people's lives, to people's events and moments, whatever the equivalent of that wine is. Hindi laging wine. Pupunta ka sa isang handaan, alangan mo ang dala-dala mo lang isang gutom na sikmura. Bay magdala ka naman. Mabuti nga nung araw Pag may mga okasyon, nung mga hanggang 1960s, ganyan. Lahat ng okasyon, yung mga bisita may bitbit. Kahit nga mga piyesta noon, yung mga bisita may dala-dala kahit pineapple juice o fresh pinya o pakwan. Lagi may contribution. When you go to an event, contribute when you can.
Para yung mga talagang walang-wala, kapos na kapos, sila na lang yung pupunta doon para mabusog, para mag-enjoy ng libre. Pero lahat ng kayang tumulong, dapat tumulong. May ikakasal kang anak ng kaibigan, contribute. Pupunta ka sa isang okasyon, bring something positive. Even just a positive disposition. Even just a cheerful emotion that will add to the enhancement of the event. But always contribute high-quality wine, whatever that wine is, to people's lives. Mabuti pa si Karl Marx, tinatawag nila na siyang pasimuno ng communism, pero very Christian yung iba niyang idea. Sabi niya, from each, according to ability, to each, according to need. Kung anong kaya mo, at kung anong pangangailangan niya, pagdugtungin mo, para yung pangangailangan ay maibsan, ang pagdurusa ay mawala, at ikaw naman makatulong. Mahalagang makatulong. At malinaw ang Bible, He created that wine to show God's glory. Can you imagine yung glory ng Diyos na equate sa wine? Surely many religious people will think that there are more other worthy causes to attach to the glory of God. But this is such mundane, so ordinary. At yun nga ang ginawa ni Jesus. As they say, God is in the details. So ang pag-ibig ng Diyos ay nasa mga detalye, sa maliliit na bagay, pero mahalaga. Enhance, extend people's enjoyment. Yung ang ganda-ganda ng usapan, ang ganda-ganda ng kwentuhan, tapos bigla mo sisirain, tapos sabi mo, ay teka, gabi na, uuwi na ako. Baka may mga panahon man, pwede mong iambag yung oras mo para yung kaligayahan ng iba, humaba. Medyo mag-sacrifice ka na ng konti. Hindi laging sarili lang ang iniisip. Iniisip natin kung paano ba aayusin pa ito lalo. A-attend ka ng church, puro pintas ang ibibigay mo. Hindi ka maggawa ng solusyon parang ipinipintas mo, masolve. So mo, pambihira naman tong church na to. Ito yung pupunta ko dito, maalik ka mukhang silya. Abay di dumating ka ng 1 hour before at punasan mo lahat yan. Hindi ba magandang contribution yon? Hindi yung puro kapintas. Do something to solve an issue instead of just complain. And then make life lighter, happier, more pleasurable for others. That's what Jesus did. And in doing so, He showed the glory of God. Ang gloria ng Diyos, hindi ang kalwalhatian niya, hindi lagi nandito sa mga ulap, nandito sa lupa, sa maliliit na bagay, sa pangangailangan ng mga taong may pangangailangan. Pagka yan ay dinugtungan mo, pinasaya mo, nilagyan mo ng positive contribution, you are glorifying God like Jesus did. Life for most people can be full of hard work, can be beset with hunger, thirst, lack of good things, made painful by separation, by loss, by defeat, by suffering. So mahalaga sa buhay ng iba, lalo't halos malapit ng tumalon sa building, yung party, socializing, some wine, some food, some dancing, which really means merrymaking. Merrymaking isn't bad. It is not ungodly. Jesus extended exactly that, a merrymaking event, which gives people happiness, rest from hard work, and enjoyment. Sabi ni Jesus, I came that you may have life and have it to the full. I did not come to cut your happiness, but to extend it. I did not come to make your life just black or white, but to fill it with color. I want you to have a full, meaningful life. This is the will of God the Father in heaven for you. That's why Jesus was sent. Merrymaking means what many religious people might consider vain and worldly and sinful. And it's included in what is being stolen and destroyed by the enemy. Jesus came to restore it. Merrymaking was Jesus' venue for His first miracle, which tells all of you and me and all of us that was very significant. Merrymaking was Jesus' venue for showing God's glory. Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God. You don't see God the Father in heaven, but through the Son you see the Father.
So what the Son does, everything visible, tangible, audible, that is the will of the Father for us. Personified by Jesus. Isinakatawan ni Jesus yung hindi nakikitang Diyos Ama. Kaya ang totoong pagpapakilala ng Diyos Ama sa atin ay yung pagpapakilala ni Jesus. Christ is exactly like God. God who cannot be seen. That's what the contemporary English version says about the same idea. John 1:14, from Him all the kindness and all the truth of God have come down to us. Ang lahat daw ng kabaitan, lahat ng katotohanan ng Ama ay pinadaan kay Jesus para maintindihan natin. Pag pinadaan niya sa temple, pag pinadaan niya sa mga priest, pag pinadaan niya sa mga Pharisees, pag pinadaan niya sa Sadducees, teachers of the law, nako, ang lumalabas na image ng God ay killjoy na Diyos, laging galit, laging nagpaparusa, matakot ka, ganyan. Kaya, pinadaan kay Jesus ang tunay na pagpapakilala. That's why Jesus is all important. That's why we always emphasize Jesus-ness, aside from other ideas that many religious teachings always emphasize. Jesus shows God's glory by producing wine to extend and enhance people's enjoyment of an event, and in general, of life itself. So what does that tell us? Kasi ang mga naniniwala kay Jesus, gagawin ang ginagawa ni Jesus, glorify God by helping and loving people. Lagi na nating binabasa pero balikan natin yung sinasabi ni Jesus kung anong tunay na nakakalugod sa Ama. Matthew 25:34-40. Then the king will say to those on his right, my Father has blessed you. Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. When I was hungry, you gave me something to eat. And when I was thirsty, you gave me something to drink. When I was a stranger, you welcomed me. And when I was naked, you gave me clothes to wear. When I was sick, you took care of me. And when I was in jail, you visited me. Then the ones who pleased the Lord will ask, when did we give you something to eat or drink? When did we welcome you as a stranger or give you clothes to wear or visit you while you were sick or in jail? The king will answer, whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. Yun ang kasiyahan ng Ama, na tayo ay tumulong sa nangangailangan. Yung iba, laging sabi niya, worship tayo. Worship. Maganda yung worship, ha? Pero ang worship, hindi lang sa pagkanta. Hindi lang sa pagsayaw, pagdarasal, paghahandog, pakikinig ng mga sermon. Bagamat yan ay worship. But remember, we say worship service. So yung worship, may kakambal na service. When the worship program ends, the service begins. Baka akala ng iba, uupo ka lang dyan at tatayo ng 1.5 hours, nag-worship ka na. No. After the worship program, service begins until the next worship program. Yan ang talagang worship service. Ano ba talaga ang religiosity? Pahabaan ng dasal? Palakasan ng kanta? May benepisyo yun. Pero sabi sa James 1:27, religion that pleases God the Father must be pure and spotless. And what does it mean to be pure and spotless? You must help needy orphans and widows and not let this world make you evil. Yun ang tunay na high quality religion. High religion to God is you and me helping the needy. Yun ang worship na may service. Worship service. At pag sinabing pure and spotless, the context of the verse does not say religious squeamishness. Hindi ang pure and spotless ay yung napakaselan mo, ang linis ng iyong isip, ang linis ng iyong buhay. Hindi yon. But pure and spotless here means in kindness to people. Ang taas ng grade mo. Very interestingly, mga kapatid, the word righteousness, whenever it is used, especially in the New Testament, it means pakikipagkapwa, pakikitungo sa kapwa-tao,
pakikipagmabutihan, pakikisangkot, pakikipagtulungan. Yun ang righteousness. Righteousness in the Bible does not talk about your personal, moral uprightness. It talks about your pakikipagkapwa-tao. Kaya tuwing nagkukwento si Jesus tungkol sa righteous, you remember the story about the Good Samaritan? Sabi niya, mayroong isang tao binugbog, sinugatan, ninakawan, nakahandusay sa daan. Dumaan ang religious person, sa kabila siyang gilid ng daan para huwag siya maging responsible for this suffering person. Dumaas yung mga iginagalang ng civil society sa kabilang side ng daan, naglakad para huwag mapalapit dito. At sinong nag-iingat sa kanya, nag-alaga? A Samaritan, considered by the Israelites, considered by the Jews as maruruming tao. Yun ang nag-alaga. Dinala niya sa isang mini hotel, ipinagbayad niya doon at binili niya, pakainin niyo yan, pagalingin niyo, itong bayad sa kanyang pagstay hanggang siya ay gumaling at makaalis dyan. At sabi ni Jesus, yan ang tunay na mananampalataya. Hindi nadadaan sa religious membership, attendance in religious events. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos, ang mataas na uri ng pagiging relihiyoso, ay ang pagiging mabuti sa kapwa. At hindi nakalalampas sa pansin ng Ama. At yan daw ang mga gagantimpalaan pagdating ng panahon. John 13:35, if you love each other, everyone will know that you are my disciples. Hindi ang pagkakakilanlan sa iyo na disipulo ko ni Jesus ay kung gaano kalaking Bible ang dala mo at kung anong bersyon. Hindi kung gaano ka, paano ka binautismuhan. Hindi kung saang church ka uma-attend. Ang sabi, malalaman naman ang lahat na kayo itunay kong mga alagad kung kayo maibigin, kung kayo'y nag-iibigan. Baligtad pa nga, marami mga religious people habang nagiging religious, nagiging mabangis, nagiging masungit, nagiging palaaway sa kapwa niya religious dahil nagkukontes sila kung sino ang mas tama. Nag-aagawan ng mga members sa mga churches, nagsisiraan. Hindi yun ang patunay na ikay nananalig kay Jesus. Ang patunay ay maibigin ka. You attend people's events, you contribute positive things, you allow people to enjoy their lives, and you contribute to its extension. Yun ang tunay na high religion. The Jesus wine says, I love you. I love your enjoyment. I love your comfort. I love your well-being. They are all important to me. Yun ang sinasabi ng Jesus wine. Pagkadarating kayo sa bahay, may tulog, tapos yung paa nyo para kayo mga sundalong Aleman na nagmamarcha, nagising na sila lahat. Ang sinasabi ng mga yabag mo, I don't love you, I don't respect you, I don't care about your sleep. Malakas akong kumilos, malakas akong magsara ng pinto, padabog-dabog ako magbababa ng mga gamit because I don't love you. I don't care na magising ka. Pero yung kilos mo nag-iingat ka dahil may natutulog, kahit mas mataas ang ranggo mo doon sa tulog, alagad ka nga ni Jesus. Yung pagkasinasabing, don't park here kasi matatakpan mo yung daan ng mga tao, nagpa-park ka, tapos susimba ka pala. You don't love people. You don't respect people. Kaya mo sabihin, alagad ako ni Jesus. Kasi ang tunay na religiosity, pag-alala sa pangangailangan ng iba. Pagtakip sa mga butas ng buhay nila. Pagtindig doon sa mga lugar na walang tao para magkatao. Pagpapasaya, pag-aalaga, pagpapakain. That is high religion. So who could be hungry or thirsty in your immediate social circle? At hindi lang hungry and thirsty for food and drink. Most of the time, people are hungry for attention, for fellowship, for companionship, for understanding, for kindness. Yun ang mission field mo. Yun ang wedding na pupuntahan mo so that you could produce superior wine. Who is naked? Nakedness not only in clothes, but sometimes people are naked in terms of honor. Sobra silang na-dishonor, napahiya, natalo, para na silang hubad. Who is that naked person?
that you must clothe because you believe in Jesus. Who is sick, who is homeless, who is imprisoned. This is the Jesus crowd that Jesus wants you to take care of. At kung ikaw yon, ikaw yung naked ngayon, ikaw yung sick ngayon, di ba lalo mo talagang mamamahal si Jesus? Gunitain natin yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya. Hubad na siya noon, physically and emotionally and spiritually. At kahit nasaplutan siya ng damit bago siya kinaladkad doon sa labas, yung nilalait siya ng lahat, ibinibisto yung ginawa niya, hubad ka rin noon. Wala kang kadangal-dangal sa tingin ng marami, pero dinamitan siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, ang walang nagawang kasalanan, mauna nang bumato. That kind of compassion clothed her. That kind of compassion attended to her thirst. Thirst for kindness, for goodness, for accommodation. Yung gutom niya for love. Anong malay natin? Ba't niya ginagawa ang ginagawa niya? Lumaki ba siya na loveless ang buhay at naghahanap siya ng love kung kani-kanino? Malay natin kung anong pangangailangan niya. But Jesus filled that need. Madaling kampihan yung isang buong barangay na gustong bumato. Ano naman ang mapapala mong kumampi sa isang kawawang babae na wala nang dangal, walang kapangyarihan, doon ka pa kakampi, pero doon kumampi si Jesus in terms of sino ang kanyang inaruga, sino ang kanyang minahal. Pag ang mga bagay na ito hindi pa tumatalab sa buhay natin, hindi pa tayo tinatablan talaga ng salita ni Jesus. Who could be that person that needs you? Worship God, which really means produce and give to thirsty people the Jesus wine, whatever it is. Love, help people. At napatunayan na napakaraming pag-aaral na yung pagmamahal sa kapwa, pagtulong, paggawa ng mabuti, nakakapagpagaling ng maraming sakit. Na pagka ang iyong puso, ang iyong emosyon ay maligayang tumutulong ka, napakabilis tanggapin ng iyong katawan ng mga gamot. Napakabilis gumaling ng mga sugat at napaka-positive ng response even to medication. So many experiments na yung taong matulungin, yung kanyang katawan, mas tumatanggap ng pagpapala. Who? What types do you invite to your life? Ang pinakatamang ginawa nung ikakasal na yon, inimbita nila si Jesus at saka si Mary na bless ang kanilang event. Sinong iniimbita nyo sa mga event nyo? Kung minsan mag-iimbita ka ng sobrang katerma, isang katermang VIP sa yung event, tapos hindi ka na masisiputin. Tapos na-stress ka pa kung darating siya o hindi. O kaya, pagdating niya tuloy doon, wala ka nang ginawa kundi asikasuhin na lang siya. Ba't naman kayo mag-i-invite ng napakahirap i-entertain? Para ipagyabang sa mga ibang bisita, na bisita mo si ganun? Invite people who really matter to you. People who care for you. People who will care for you. Yun namang i-develop natin mga relationships, hindi yung mga trophy guests. Guest na magandang ilagay sa listahan, nakakahanga, pero hindi ka nga kilala. Dapat mag-isip-isip tayo ng mga style natin sa buhay, kung sino ang pinapapasok natin sa ating buhay, sino ang pinapapasok natin sa ating mga event. Invite a Mary to your life. Imagine kung meron kang tao na parang Mary, yung sensitive sa'yo, tapos inilalapit ka sa iba, speaking for you, that's a blessing. And most importantly, invite Jesus to your wedding, whatever that event is, into your life. The Jesus presence means more wine, more enjoyment, an extension of happiness. Kaya huwag nating i-misrepresent si Jesus. Ang presence ni Jesus will not belittle the enjoyment of other people. Ang mahalaga sa'yo, mahalaga kay Jesus. Yung concern mo, concern niya. Kahit iba ang iniisip ng standards ng religion, kung ano ang mahalaga, kay Jesus, ikaw ang mahalaga. Yung nararamdaman mo, yung damdamin mo, yung pangangailangan mo. At tayong mga nananalig kay Jesus, ganun din na ibigay nating pagpapahalaga sa iba. Pahalagahan natin ang nararamdaman nila. Mga anak, pahalagahan nyo ang mga nararamdaman nyo yung magulang habang wala pa kayo. Gabing-gabi na, madaling araw na wala pa kayo, may nararamdaman ng mga magulang nyo. Igalang nyo yun, minimize such stress in their lives.
Mga magulang din naman, igalang ang mga nararamdaman ng anak dahil talagang may mga bagay na iba na ngayon ang paraan kaysa nung tayo ang mga kabataan. So, maging sensitive tayo sa isa't isa. Mga asawa na ang inyong kabiyak ay nag-aalala kung nasan kayo, sino ang inyong kapiling. Di ba mahirap yun? Igalang niyo yung kanilang damdamin, huwag yung sasaktan. Dahil si Jesus, pinapahalaga niya yung damdamin. Up to the point na pati wine, maghihimala siya para lang mapanatag at sumaya yung mga tao. Napakasarap maging anak ng Diyos kung si Jesus ang iyong kapatid. Siya ang Son of God at tayo ginagawa niyang children of God. Mahalaga na makilala natin siya. Mahalaga na pairalin ang Jesusness into our lives. Huwag kayong killjoy sa buhay ng iba. Lalo tayong tumulong. Lalo tayong maging positive na presence. Lord, turuan niyo po kami. Unang-una na mamili kung sino mga pinapapasok namin sa buhay namin, sa aming mga okasyon. At turuan niyo rin po kami, Panginoon, to do a Mary, to be sensitive to other people's needs, and to intercede for them. And very importantly, teach us to do a Jesus in many ways. To do what we can do within our power to improve people's lives, to make them happier, and to make their events more meaningful. Turuan niyo ba kami, Lord, to be like those servants who through obedience, though unknowingly at first, became great instruments in the first glorious miracle of Jesus. Teach us, Father. Pagbulay-bulayan natin ang makahulugan dito sa ating personal na buhay, isa puso, isa isip, at gawin. Father, continue to guide your people in this moment of silence. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Jesus Wine. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi, kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itama ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo iba di mapapantayan kahit na sinuman. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa.
Nais kong itama ang lahat, ngunit di abot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga Kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga Kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga Kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga Kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya.
Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sangsinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalingga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Halina sa
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!